Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ika-10 kabanata. Mga kapatid, ang pinakananais at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan, dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit na para bang nais pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman na para bang nais pabangunin si Kristo mula sa mga libingan. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat na ay tumanggap sa magandang balita. Kaya nang sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit, tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig, sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinasabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ko ang mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang suwail at rebelde. Papuri sa Diyos.